Magandang umaga. Eto nga, papasok na naman ako at medyo ang hirap pumasok kasi yung klima dito talaga parang mas maganda siyang itulog sa kama. Maraming nagtatanong sa akin kung maganda yung buhay dito sa ibang bansa. Para sa akin, nasa sa'yo yun kung paano mo i-handle yung buhay mo. Mahirap siya kasi wala ka sa sarili mong bansa and malayo ka sa pamilya mo. Pero ako, katulad ko, yung husband and yung baby ko, kasama ko. Yung iba kasi malayo talaga sila sa pamilya nila. So, homesick talaga yung kalaban mo. At para sa akin, iba-iba tayo ng purpose kung bakit tayo nangingibang bansa. Meron dyan na kasi breadwinner sila. Meron dyan na feeling nila mas magkakaroon sila ng career growth pag nasa ibang bansa sila. At meron dyan kasi wala, gusto lang nila ng mga ibang bansa. So, yung buhay natin is nakadepende kung ano talaga ang pangailangan natin. I would say na mas malaki yung kita pag nasa ibang bansa ka kasi nga mas malaki yung value ng money nila. Pero after ng bills, after mo magpadala sa Pilipinas, after mo magbili na pangailangan mo dito sa ibang bansa, yung pera mo, konti na lang din na pagkakasyahin mo. Yung tipong kakasweldo mo lang pero pecha di peligro na ulit at mag-iintay ka na ulit sa susunod na sweldo. Tapos biglang may dadating na bagong gastos sa tawag ng pamilya mo sa Pilipinas na kailangan mo ng ganito or kailangan ng ganito. So, kailangan mo mag-provide. Since nakakapag-provide ka, akala ng mga tao, madami kang pera. Hindi nila alam kung paano mo nakuha yung perang yon or kung saan mo nakuha yung perang yon. Yung iba, blessed sila kasi nga malaki yung sweldo nila na meron sila talaga na ilalabas kapag ka may tumawag sa kanila na may kailangan. Pero yung iba, maghahanap sila like mangungutang sila or gagamit sila ng credit card or maglo-loan sila para makapag-provide sila. So, hindi yun alam ng mga tao or mga pamilya nila na naiwan sa Pilipinas kasi hindi na nila yun sinasabi. Minsan naman makikita nyo na yung pamilya nyo nagsha-shopping or kumain ng masarap sa labas or pumunta at nag-travel sa ibang bansa kasi parang nire-reward nila yung sarili nila para sa hard work nila and feeling ko deserve naman nila yon. Pero hindi lahat ng OFW kayang gawin yon kasi may mga OFW na sapat lang yung sweldo nila para sa pangangailangan nila at para sa pangangailangan ng pamilya nila. Kaya saludo ako sa mga OFW na ganon. Isa pa sa struggle sa pamumuhay sa ibang bansa kasi nga iba yung culture, iba yung lengguwahe. So kailangan mo na mag-adjust kasi nga iba naman yung kultura natin bilang Pilipino. At lalo sa language nila, iba, sobrang iba. So, kailangan mo talaga siyang mag-adjust para maka-cope up ka sa mga tao dito sa ibang bansa or dun sa mga tao na lokal doon sa bansa na yun. Meron naman na hindi yun yung tinapos nila or hindi yun yung talagang profession nila. Pero nagda-downgrade sila kasi nga kumpara sa kita nila sa Pilipinas at kita nila sa ibang bansa, mas malaki yung kikitain nila sa ibang bansa. Nakakalungkot pero yun yung totoo. Nakakatuwa kasi marami talagang Pinoy na nagsasucceed sa ibang bansa, tumataas yung posisyon, tapos yung iba nakakapag-business sa ibang bansa, pero marami din na umuwi sa Pilipinas, tas doon nag-open ng business. Kaso nakakalungkot kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ganon, marami pa rin na umuwi sa Pilipinas na tumatanda na sila, tapos ganon pa rin sila, parang ganon pa rin yung nangyari, kumbaga sinuportahan nila lang yung pamilya nila sa Pilipinas, tas umuwi sila kasi pagod na sila or matanda na sila. Madaming opportunity dito sa ibang bansa. Pero I would say, there's no place like home talaga. So, babalik at babalik ka talaga sa Pilipinas. If you like this video, comment below and subscribe. Goodbye.